Ang ating Bombo News Analysis ay kaugnay sa pagtaas ng pamalaan sa base pay ng mga militar at iba pang uniform personnel. Atid ni Bombo Angelica Morales. Malugod na tinanggap ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na taasan ang base pay ng militar at iba pang uniform personnel. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ito'y malinaw na pagkilala sa sakripisyo ng mga sundalong araw-araw na nakaharap pa sa panganib upang protektahan ang bansa. Sa hari ng militar, nakikita ito bilang pagpapalakas ng moral at patunay ng tiwala ng pamahalaan sa kanilang serbisyo. Ngunit sa labas ng AFP, sari-saring sentimento ang lumulutang. Para sa mga pamilya ng sundalo, ang pagtaas ng sahod ay malaking ginhawa. Lalo na't marami sa kanilang hirap isabay ang gastusin sa bahay, habang ang kanilang mahal sa buhay ay nasa delikadong operasyon. Ito ay nagbibigay sa kanila ng mas matatag na sense of security, hindi lang emotional kundi pinansyal. Sa panig ng mga manggagawang sibilyan, may halong suporta at pangamba. Kinikilala nila ang pangangailangan ng militar, ngunit may agam-agam na baka maantala na naman ang matagal na nilang hiling na umento, lalo na ng mga guro, healthcare workers at emergency responders na magsisilbi ring frontliners ng lipunan. Para sa kanila, pantay na atensyon ang kailangan, hindi dapat maiangat ang isa habang nahuhuli ang iba. Ilan namang ekonomista ang nagpaalala na habang makatarungan ang pagtaas ng sahod, dapat tiyakin ng pamahalaan na may sapat na pondo para sa pangmatagalang implementasyon, lalo't naka-schedule ito sa 3 tranches sa January 26, January 27 at January 2028. Kung hindi maingat, maaaring tumaas ang fiscal pressure sa budget. Ang business sector naman ay may positibong pananaw. Naniniwala silang maaaring magdulot ito ng mas mataas na productivity at professionalism sa hanay ng uniform personnel na kritikal para sa seguridad at kaayusan na nakakaapekto sa investment at ekonomiya. Gayunpaman, nananawagan silang tiyakin na hindi tataas ang buwis o ibang regulatory fees upang tustusan ang dagdag sahod. Sa civil society groups, may pagpapaalala na dapat may kasabay na transparency ang implementasyon at dapat tiyakin na ang pagtaas ng sahod ay hindi magiging dahilan para palampasin ang mga isyu sa human rights o accountability ng ilang uniformed units. Sa kabuuan, ang pagtaas ng sahod ng militar ay isang hakbang ng pagkilala at suporta sa mga nagtatanggol sa bansa. Ngunit upang maging tunay na makatarungan, kailangang sabayin ito ng mas malawak na pagdinig sa pangangailangan ng iba pang sektor ng lipunan. Pag-unlad ang layunin at ang pag-unlad ay hindi dapat iiral sa pili lamang o isang hanay kundi para sa buong sambayanan.